Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhat ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Pia sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Pia. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga naa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygo ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 78 kabanata, ang talata po ay 20. Nang hampasin niya ang bato o tubig ay bumukal, dumaloy ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karning kailangan? Nang hampasin niya ang bato o tubig ay bumukal. Dumaloy ang mga baptis. Tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap ng karning kailangan? Nang hampasin niya ang bato o tubig ay bumukal. Dumaloy ang mga bati. Tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karneng kailangan? Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawad sa lahat naming karumihan. At sa oras na ito, aming idinudulog sa iyo ang bayan ng Pia sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng manunubos ay mapawalang isa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling tunay ang maitalaga, ang maitatag sa bayan ng Piyat ay walang iba kundi ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa pamamagitan ng iyong San Espiritu. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Heso. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ika-31 kabanata, mula ika-33 talata hanggang ika-35. Inalughog ni Laban ng tolda ni Jacob ang kay Leah at gayon din ang dalawang aliping babae. Ngunit hindi niya nakita ang kanyang mga Diyos. Pumasok rin siya sa tolda ni Raquel, ngunit naitago na nito ang mga Diyos-Diyosan sa upuang nasa likod ng kamelyo. At iyon ay kanyang inupuan. Hinalughog na mabuti ni Laban ang buong tolda,
Ngunit wala siyang nakita. Sinabi ni Raquel sa kanyang ama, "Huwag po kayong magagalit sa akin kung sa harapan ninyo'y hindi ako makatayo, sapagkat ako po'y mayroon ngayon." Patuloy na naghanap si Laban, ngunit hindi rin niya nakita ang kanyang mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan na ay tumutukoy doon sa pagkakataon ng paghahanap ni Laban ng kanyang mga Diyos-Diyosan na ayon sa kanya ay kinuha ni Jacob. Ngunit ayon po dito sa ating nabasa, nahalughog niya na yung tolda ni Jacob, yung tolda ni Raquel, yung tolda ng mga alipin, pati yung tolda ni Raquel. Pero mas matalino si Raquel sapagkat bago pa siya dumating, naitago niya na yung mga Diyos-Diyosan sa upuan na nasa likod ng kamelyo. At doon siya naupo at siya'y nagdahilan sa kanyang ama. Naku, pasensya na kayo. Kay magalit sa akin kasi hindi ako makatayo kasi meron ako ngayon. Naku, talaga naman. Pero, alam niyo po, dapat nating maunawa na siyempre, mahalaga kay Laban yung kanyang mga Diyos, kaya hinahanap niya. By the way, yung kanya pong mga Diyos na hinahanap ay mga ribulto. Ano po? Ito yung mga inukit sa kahoy o ginawa sa bato. Ano po? Hinahanap niya ito at ito'y mahalaga sa kanya sapagkat ang kanyang paniwala, ito yung nagpapala, nagbabantay, at nag-iingat sa kanya. Alam niyo po, ito ay matapos na kanyang angkinin na siya'y pinagpala dahil si Jacob ay nasa kanyang piling. Pero dahil nga hindi maganda yung naging ugnayan nila na magbinan, ang ginawa nitong si Laban, hindi nagtuon yung kanyang pansin na sino ba tong Diyos ni Jacob? Hindi niya hinanap. Hindi niya tinanong kay Jacob kung paano ko ba makikilala? Paano ko ba masasamba? Paano ba magiging Diyos ko? Yung Diyos mo. Alam nyo, ito po yung naisana natin bilang mga mananampalataya na kung makita ng mga tao yung pagkakaiba sa atin at sa kanila, itatanong nila sa atin, sino ba ang Diyos mo? Bakit nagagawa sa iyo yan ng Diyos mo? Bakit napagpapala ka? Bakit napagaling ka? Bakit naingatan ka? Alam niyo po, ilang kwento na at meron po akong isang kwento na hindi ko makakalimutan. Ano po, isang kapatid natin ang dumanas ng, well, meron siyang ginagawa. Tapos, aksidente na, ako, tumalsik yung kanyang ginagawa. Nasugatan po siya. Pero alam nyo, sa kanyang tingin at kahit yung mga pagkakinuwento niya kung ano yung nangyari, iisipin mo talaga na hindi na siya matatagpo ang buhay. Ano po? O kaya, ah, may isang bahagi ng kanyang katawan ang wala na. Parang ganon, no? Kasi dahil dun sa kung ano yung nangyari sa kanya. Pero dahil sa pag-iingat, pagbabantay, at pagtama ng Panginoon, nagkaroon naman siya ng sugat. Pero hindi naman malala. Ano po? So, ang sinasabi natin sa mga ganitong pagkakataon, sana ating naipapahayag ang katotohanan ng manliligtas, ng tagapagligtas na meron tayo. At ating naipapahayag na ang Diyos ko ang nag-ingat sa akin. Ang Diyos ko ang nagbantay sa akin. Alam niyo po, napakahalaga nito sapagkat sa banal na kasulatan, ang sabi ng
Panginoong Hesukristo, kung itataas niyo ako ang maglalapit ng kaluluwa sa paanan ng aking Ama. Ang sabi sa English, if I will be lifted up on the earth, I will draw all men unto me. Napakahalaga. Ito po yung dahilan kung bakit tayo po nagdiriwang ng mga patotoo, nagpapahayag ng kabutihan, nung pagsama, nung pag-iingat ng Panginoon sa atin. Kasi nais natin na maitaas ang pangalan ng ating manunubos, maging dahilan upang maitanyag ang kanyang pangalan. At sa paraang ito, maraming mga tao ang kumilala, tumanggap, at tunay na mapalapit sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, napakahalaga. Ito po, actually, kapag binalikan natin itong kwento na ito, ano po, ito yung kulang, no? Na hindi talaga, alam niyo po, ito yung patotoo na hindi tayo yung makakaunawa nung pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang pagsama kung hindi ang kanyang Espiritu. Sapagkat sa ganitong paraan, kapag ang Espiritu ng Diyos ang kumilo sa atin at sinabi sa atin, o ito dapat gawin, o dapat magpakumbaba ka, o dapat magsisi ka sa mga kasalanan. Hindi po natin yan magagawa sa ating mga sarili. Kailangan po natin ng udyok galing sa Santong Espiritu. E paano yung Bernie? Parang wala akong nararamdamang udyok. Naku, kapatid, kaibigan, kailangan mong magpakumbaba sa Panginoon. Kasi kung meron tayong kaunawaan na dapat meron akong ganitong nararanasan, pero bakit hindi ko nararanasan? Alam niyo po, ito yung sinasabi ko na dapat magtanong, dapat mag-usisa, dapat alamin mo bakit kaya hindi ko nararanasan yung mga nararanasan nila. Bakit kaya wala ako nung mga katulad ng karanasan na mayroon sila? Nakikipag-usap sila sa Diyos na ipapahayag ng Panginoon yung kanyang kalooban sa kanila. Ano ang pagkakaiba? Ano ang wala ako? Kapatid, napakahalaga na ating maintindihan na ang posibilidad ng mga bagay na ito ay spiritual. Ito ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, sa pangungusap, sa pangunguna ng Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, ako po, inaamin ko yan sa mga pagkakataon na ako po'y nagpapahayag ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon na inip ako. Na gusto kong kalibitin yung mga tao. Hindi ko pa naiintindihan. Pero alam niyo po, ipinaunawa ng Panginoon sa akin na ang Santong Espiritu, ang tanging may kakayahan na magkaloob ng kaliwanagan sa paningin ng mga mananampalataya. At alam niyo po yung posibilidad na kailangan maranasan, kailangan maunawaan, kailangan tanggapin at maramdaman ng mga tao ang pagkilos ng ating Diyos ng buhay. At alam niyo po yung paraan sa pamamagitan ng pangunguna at pagkilos ng ating Panginoon. Nalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagkakaloob sa amin ng paalala na aming kinakailangang tanggapin
ang malayang pagkilos ng Santong Espiritu sa aming buhay. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sapagkat wala po kaming ganap na kaunawaan sa mga bagay na espiritual. Nagiging dahilan kung bakit hindi namin matanggap yung papahayag na nagmumula sa iyo. Ang aming panalangin, Panginoon, kami po'y ihatid mo sa lugar kung saan aming ganap na mauunawa, kung saan aming matatanggap ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Ang aming kinukumpisal sa iyo, yung mga pagkakataon na ipinipilit namin yung aming mga sariling kagustuhan, yung mga pagkakataon, Panginoon, na meron kaming tinatanganan ng mga bagay at mas ninanais at pinipili namin ang mga bagay na ito kesa sa mga bagay na ipinangako. Patawarin mo po. At sa oras nito, ang aming padalangin minsan pa, liwanagan mo po kami, Panginoon. Nais naming tanggapin at nais naming lakaran ang iyong dakilang. Hayaan mo po na aming maipahayag ang katotohanan ng pagliligtas, pag-iingat, at pagsama ng aming Panginoong Heso Kristo sa lahat ng panahon. Maraming salamat. Pahintulot mo na magkaroon kami ng mga pagkakataon na maipahayag ang katotohanan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtanggap sa aming manunubos. At Lord, sa oras na ito, aming ding idinudulog sa iyong bayan ng Pia sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Pia ay magkaroon ng unawaan. Lumaganap ang pagpapakumbaba ng aming hiling tunay, dumaloy ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, maging dahilan kung bakit magkaroon sila ng pagkakaisa at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Maitatag ang altar ng Panginoong Yesu Kristo sa bayan ng Biyan. At kami po'y nananalig, dadaloy ang kapangyarihan, dadaloy ang himala, dadaloy ang iyong pagsama. We also declare the fire of revival sa bayan ng Biyan. At ang aming panalangin dumaloy sa Baguio, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Ayan mong maranasan nila ang pagkilos mo, ang pangunguna mo, ang pagsama mo ng kaluwalhatian. We also ask, Panginoon, na ang Santong Espiritu ay bumaba sa mga bayang ito upang ipahayag ang iyong kaliwanagan, ang iyong kaunawaan. We pray for the gatekeepers of these places na humingi ng tulong sa iyo, amang Diyos, sa tunay na ipagkaloob ang iyong nais na gawin sa kanilang mga bayan. We also pray, Panginoon, na ikaw ang magkaloob ng kaunlaran at hayaan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na maranasan ng aming bayan yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din namin ang iyong pangunguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Amamin din pong idinudulog ang pagsiyasat na ginagawa ng Senado at Kongreso. Higit sa lahat, dasal namin ang iyong Santong Espiritu ang manguna at tunay mailantad ang kasinungalingan ng kaaway at maipahayag ang kaliwanagan na nagmula sa iyo. Father, we're claiming and declaring na sa pamamagitan ng mga kilos mo, tatanggapin namin
ang kalayaan mula sa iyong trono. We also pray, Panginoon, sa aming mga training agencies, katulad ng Main Life, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang matupad at masunod nila ang dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga missionaries sa iba't ibang panig na daigdig, itong gumabay, manguna at magkaloob ng katapangan upang ganapin ang iyong dakilang kalooban. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mo sila'y sumaksi sa mga bansa na iyong pinagdalhan sa kanila. As we also pray dun sa mga bayan na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalang sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Dasal namin ang pagsama mo sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga lingkod mo na makakaniig namin. Panginoon, idinideklara namin ang iyong Santong Espiritu ang bababa at magpapahayag ng may kapangyarihan at kaliwanagan. At sa pangalan ni Jesus, we declare fire of revival consuming these places in Jesus. We also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Dasal namin ng Espiritu at kapangyarihan sa mga bayan. As we also pray for the fire of revival sa US, South Korea, North Korea, Russia, Brazil. Inihiling namin ang pagkilos mo ng walang katulad namang Diyos at sinasalita namin ang iyong kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat. Inaangkin namin, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod, sama-sama natin i-declare, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.